magandang umaga po sa ating lahat at medyo maulan po dito sa Hong Kong. So ang aking isi-share po for today is ay ang Psalm 23 at babasahin ko po siya sa Tagalog. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kaniyang pinahiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingaan. Kanyang pananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay sumusunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. So ito guys, ito po yung Psalm 23. Ito yung madalas kong marinig nung bata pa kami, si nanay hating gabi yan. Yung basta malakas siyang mag-pray. Tapos minsan yung bahay lang namin kasi kugon, yung maliit lang, maingay sa gabi, kaya ang iba na binabato minsan yung bahay namin hanggang ngayon, yung kapitbahay namin, yung mabait naming kapitbahay. So but dito, ang Panginoon ang aking pastor. Ito yung isa sa pinaka prayer po. Kung mapapanood niyo po yung kay David, yung bago po siya lumaban kay Goliath, ito po yung kanyang laging binibigkas. Napakabuti po ng Panginoon, di po ba? Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Alam niyo po, ang Panginoon ang ating pastor. Kung nananahan ang ating Panginoon sa ating puso, kahit mag-isa ka lang, yung napaka-peaceful po. Naranasan ko po kasi yung maraming kasama. Masarap din ang maraming kasama. Pero mas masarap po yung minsan nag-iisa. Bakit? Kasi ang kasama mo is yung presensya ng Panginoon. Kasi nakakapag-focus ka, kumbaga walang kamarites kundi si Lord lang. So nung ako ay natuto sa Bible, sabi ko nga po guys, yun na yung nagsimula yung aking totoong buhay. Yung mga nagdaan, isa rin ako doon pasaway pag may nakakakita ako, sabi ko nga ng may Bible, ayan na naman. But nung ako'y talagang tinawag siguro kasi kung ako lang po, hindi ko po yun magagawa kasi sa aming magkakapatid, ako yung isa sa pinakamatigas ang ulo. Hindi ako nakikinig talaga sa mga kuya ko. Basta ginagawa ko lang yung sa akin, but God is faithful into my life. Kaya nga, kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingaan. So dito, 'di ba, kita nyo, pag na kay Lord po tayo, pinahihiga tayo sa sariwang pastulan at siping tubig na pahingaan. Kanyang pinanauli ang aking kaluluwa at pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Sige, kita nyo, pag nasuma sa atin po ang Espiritu ng Panginoon, kahit saan man po tayo mapunta, mas iniisip pa rin natin yung ayoko niya. Kumbaga, pag may pananalig or may kaalaman na po tayo sa paano lumago sa spiritually, mas inuuna po na natin yan, teka lang. Kunwari, pag may mga temptation na, sige, minsan lang, kagaya ng inom-inom, o minsan lang yan, pero alam niyo po yung minsan, gaano kadalas ang minsan. Ang minsan po, yung minsan, doon na po tayo talaga nadadapa. So, minimize lang po kung talagang ayaw nyo, wag nyo pong ipilit sa sarili nyo na
makisama lang kayo, pagbibigyan nyo. Kung alam nyo pong mali guys, pwede nyo naman pong sabihin, hindi po ako talaga umiinom o hindi po ako talaga gumagawa ng ganyan. Yun po. Hindi po kawalan na ikay mawalan ng kaibigan kasi ang kaibigan pong totoo kailangan yung give and take, wag na lang ikaw take ng take. Kailangan andun po lagi yung respeto po. So, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong tungkod ay nagsisilaw sa akin. So, alam niyo po yung kalawit. Yung kalawit po yung hawak-hawak. Di po ba yung mga tupa, pagka nawawalan po yung, kumbaga yung may daan sila, tapos ginaganon po. Pero po ito ang tatandaan in our generations yan. The shepherd is yung talagang ginagabayan ka, hindi lang yung ginagabayan ka pag may naibibigay ka. That is the real fact, these are generations guys. Kasi marami na akong na-experience dito sa Hong Kong, sa mga iba't ibang sikta or congregation. But wala naman po akong ina-against sa kanila. But ang mas talagang malapit kay Lord po is yung kahit magbigay ka po o wala, they are still concerned sa'yo. Pagka nagbibigay ka, mabango ka. Yun yung nakita ko mismo, na-experience ko. Pasintabi po sa mga nakasama ko. Pero hindi ko na rin po i-mention kasi napakarami na po akong nakasama. But mas nakita ko po, marami din pong talagang nasunod kay Lord. Makikita mo po talaga yan sa araw-araw or mga nakasama mo na siya. Yung pakikisama po, doon mo natin makikita ang tunay na kaibigan or tunay na kasama. In the shepherd naman po, sa pagsi-shepherd naman po, mas madalas po, na-experience ko lang po ito. Pag wala ka po talang may bigay sa leader or pastor or whatever, as in wala ka ng parang hindi ka nakasali. But kung babasahin mo po yung Bible, sabi nga po, ang Bible po is for loving. Hindi po ibig pong sabihin yung loving is puro material things. Alam niyo po, mas masarap pong makisama ng hindi sinasali ang pera. Why? Kasi napaka-peaceful. Kasi na-experience ko po yan in the many years na sige, libre dito, libre doon. Eh, wala. Pag wala kang pera, hindi ka kilala. So, but I thank to the Lord kasi na-experience ko yon na ang tao lang pala talaga, kumbaga yung consuming needs in daily life lang ang kailangan nila. But nung natuto po ako sa Bible, alam niyo po, nung nagkaroon po ako talaga ng desire na sumunod si Lord. Alam niyo po, masaya na po ako, nakasama ko ang aking gitara. Why? Kasi through the guitars, naupo ka lang, naggaganon. Alam niyo po, napakasarap po ng pakiramdam. Mas masarap po ang pakiramdam minsan ng nag-iisa kasi unang-una, wala ka nang iniintindi, sarili mo lang. But we need to mingle para po, for sabi nga po, tinatawag na discipleship. Ang discipleship po, kailangan meron kang ma-raise up na yung para sa akin po ang discipleship, pag kunwari may na-invite ako, hindi ko siya tuturuan, ipapakita ko kung paano yung buhay Kristiyano. Kasi ang true leadership, kahit hindi yung lagi kayong magkasama, yung sabihin mo lang na kayang-kaya mo yan. Alam niyo po, yung pagbibigay mo pa lang ng trust sa mga nakakilala, it's a form of ano po yun, respect. Kumbaga, ini-encourage mo yung tao, bigyan ka man o maalala ka man o hindi. Pag nagkita kayo one day, you still a friend or still a acquaintance o kakilala. Ganun po ang totoong shepherd. Ang shepherd po, wala po yan dapat inaantay na kapalit. Kasi si Jesus Christ, Jesus Christ, ang gusto lang sa atin ni Jesus Christ, He is the perfect shepherd in all of us. Why? Kasi binigay niya buhay niya. Ang kanya lang kondisyon para tayo ay
magkaroon ng salvation, syempre sumunod sa kanyang mga salita. Purihin siya at siya lang po ang maitaas sa ating pamumuhay po, kasi siya po talaga ang ating the shepherd in our soul. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay sumusunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Alam mo po, pag naka Jesucristo po tayo, wala na pong hihigit pa sa kasiyahan ng ating nadarama. Kahit magkaroon po tayo ng nararamdaman, pagka alam mo si Lord, ang sasabihin mo lang, let your will be done, Lord. Kagaya ko po, minsan sa tumatanda na rin ata ako, but hindi po ako natatakot na sabi ko, Lord, kung ano yung kalooban mo sa buhay ko, tinatanggap ko po yun ng buong puso ko. So, maraming salamat po, at sana'y magkaroon po kayo ng konting idea na magbasa po tayo ng Bible, guys, kasi po yun po yung susi ng ating yung ating pag-maintain po to following our Jesus Christ. Siya po ang talagang the shepherd of our soul po, si Jesus Christ po. At magandang umaga po sa ating lahat, at mapagpala po sa ating buhay. Kung sino man po yung